Hello everybody and welcome to another exciting episode in Makina Auto Setups. This time we have a lot of requests to go JDM. And of course, pag JDM ang pinag-uusapan natin, Honda comes to mind. Siyempre, the challenges para tayo magbuo ng JDM na auto sa Pilipinas, you have to convert that from right-hand drive to left-hand drive. So, there's skill involved. May pagka-art nga yung dating yan yung transformation na yun. Siyempre, hindi naman pwedeng basta-basta lang na tipong alam mo yung mga gawa-gawa lang tapos ililipat lang for the sake of na ililipat. Syempre, we want to get the proper kits for it and do it properly. So one of the unicorns that we're talking about here is the Honda EK9. So bihira po ito. In fact, sa magazines ko lang yung nakikita nung araw Tapos lately, siguro dalawa pa lang nakikita ko. Isa sa village namin. Actually, dapat katokin ko nga yung taong yun. Boss, patingin naman ang auto mo. And then there's this one that we're featuring right now. And this is owned by no other than Mr. Charlie Ong. Si Charlie, kilala po siya sa industriyang motor. He has been supporting the motorcycle industry through the brands that they distribute under Infinite Serve. We're talking about, of course, Motul, KYT helmets, YSS shocks, FDR tires. And Charlie has been in the motorcycle industry for quite some time already. People close to Charlie, his good friends, would know na mahilig din siya sa kotse. Ngayon, hindi ko alam kung gaano siya ka-passionate until I found out his car collection. And in fact, gusto ko isa-isahin yun Pero simulan muna natin dito sa Honda EK9. I'm very, very thankful kay Charlie na pumayag siya na i-feature natin yung auto niya. Atong kotse na to, napakaganda ng kwento nito. Ang nag-restore ng kotse na to para siya ay maging roadworthy sa Pilipinas is Horeb. We got to interview the guy. Kilala siya sa gantong market. Magaling siya mag-restore. Gawa niya talagang mismo, diba? So we head off to the Motul flagship store. I think that's the perfect place to do this feature. Here we are. It's the Honda EK9 on Makina Auto Setups. Hello, I'm Reb from Rebstoration. Maraming salamat sa oras mo. Nakakatuwa. Nandito ako kahapon, sinuscrutinize ko na yung gawa mo, and I am excited to of course meet the man behind this build. Quickly lang, yung shop mo, kailan ba to nag-start sa simula? Ano ba specialty natin doon? Nag-start yung shop as backyard talyer. Nandiyan yung painting, nandiyan yung restoration. So, doon ko naisip na yung restoration, since yun na rin naman ginagawa ko, dinagdag ko yung Rebstoration. So, to the point na from under chassis to engine, to paint, to wiring, hanggang sa nakakalaro na ako ngayon sa karera, sa Clark. Okay. So, hindi lang to forma lang. We're talking about performance na pinapatulan natin. Ang lagi kong tinatanong sa client, para saan nila gustong ipa-restore? I mean, anong usage? Gusto ba ng pan-daily or gusto nila may touch of the kahit papano na konting kilig, hila? So, kung pwede ba siyang pang-track use or to the point na talagang pang-track use lang siya alone. Passion muna. As in, hands-on ikaw lahat. Nag-enjoy talaga ako. How long have you been in the business of Rebstoration? 2006, nag-start ako as buy and sell. Kalikot ng konti. Noong 2011, nagkakaroon ako ng inquiry na hindi pa naman ako talyer talaga. So doon ako nagkaroon ng idea, moving forward, na mag-establish ng business. So doon nabuo si Rebstoration. 2011. So over 10 years na rin? Yes sir, over 10 years. So anyway, of course, we all know Charlie, mahilig sa auto yan. Yeah. Paano ba ito nagsimula tong project na to? Unang-una, JDM siya. Conversion from right to left na steering wheel. Paano mo ginawa yun? Dito pumapasok yung salitang batang 90s. Walang lumang hindi pwedeng maging pangarap. Isa sa mga pinangarap natin is Honda Civic. EK9 is hindi nilabas talaga sa Pilipinas. So technically, right-hand drive talaga siya. Gumamit tayo ng the usual LHD component, which is yung firewall, dashboard, steering column, pedal, wiring, aircon component, cross member, even yung mga switches ng pintuan is left-oriented na rin talaga. Pero paano nakakuha ng, kunwari yung dashboard, kung hindi naman pala lumabas sa Japan? Okay, meron tayong available na USDM na tinatawag. Napasok dito. Napasok din dito. So, ang galing lang ng Honda from, let's say, 1990 hanggang 2000, almost plug and play. Makina, pedal, although dashboard magkaiba yan from EG to EK, walang sobrang laking conversion na magaganap from EG chassis to EK chassis.
Siyempre, tinanong ko si Charlie para saan mo gustong gamitin. For long keep talaga yung sasakyan. So, nung tinest drive ko yung sasakyan, one thing I noticed is may mga kalampag na siya sa pangilalim. Hila ng makina is medyo may konting knocking. Then handling-wise, medyo hindi ganun ka-stable. Nung nakalas ko na siya, doon ko nakita na may mga problema pa, which is considerable naman sa 90s na sasakyan. So, andyan yung bulok na yung flooring niya. Tapos yung conversion niya, nagkakaroon na ng kalawang. So, bago ko ginawa, sinabi ko rin kay Charlie. Ayusin mo na yan gusto mo lahat. bang ayusin ko na to, sabay ko na to. So, sabi niya, do what you must. Dumating to buo? Dumating to ng buo. Luckily. Tapos, gaano katagal ang build itong condition ng auto ni Well, Charlie? from scratch talaga, as long as kumpleto ka ng isang gamit, siguro the earliest is 3 to 4 months. Kailangan kumpleto na gamit mo nun. Siguro, yung pinaka mas matagal dun is mga around mga 5 to 6 months. That is pag nandyan na lahat ng gamit. As in off the shelf, Yeah. salpak ng salpak. Yeah, salpak ng salpak. Then, ang problema kasi sa panahon natin ngayon, unlike before, hindi na ganun karami yung gamit eh. Unlike ng mga bandang late 2000, kahit papano, makakuha pa ngayon, medyo pahirapan. So, minsan antayan siya, no? Yes. Oo. Obviously, nung nakita ko to kahapon, it's a looker. Ano yung purpose ni Charlie dito? Anong gusto niya mangyari Well, yun dito? nga, sabi ko nga sa kanya, since paborito mong kulay is puti, then why not to move forward sa isang spoon car? So, yun yung team ng kotse. Lalo sa mga fanatic ng Honda, yung medyo nakakakilig. Okay, spoon setup siya. Yes, sir. Andito na tayo, sulitin ang isa't isa. So sad. So with this project, magkano inabot natin? Wala pa yung cost ng car ha. We're just talking about the build itself. If i-discuss natin yung figure, let's say, pagdating sa mga spoon concept car, siguro mag-uumpisa ka sa wheels. Pag bumili ka ng kotse, ang unahin natin bibilin, mags. The wheel alone, mga 180, ganyan, 170,000. For a set. For the set of 4. Okay. Sa brakes, siguro roughly 100. Andyan yung caliper, nandyan yung rotor, nandyan yung pads, nandyan yung lines. Moving forward, since kompleto ka na sa wheel, yung hood mo, so hindi naman siya yung typical na carbon fiber, yan ay spoon na hood. Sabihin natin mga nasa 75. Okay. Mga Malapit ka nasa na magkalahating milyon, Pia. Nasa hood pa lang tayo. Yung upuan itself, and yung reclinable na spoon, isa to sa mga rare. Kung di ako nagkakamali, mga nasa 500,000 yung upuan. Yung dalawang yan? Yes, sir. Okay. At, kaya lang We're syempre, talking about brand new yan ha. I mean, we're kasi... talking about surplus. What? Yes, sir. We're Surplus talking- na spoon yan? Yes, sir. Yun yung catch eh. As a spoon, magpo-produce siya ng isang gamit, tapos pag matagal na yun nga, magkakaroon ng stop production, so yung iba, nagiging very limited lang kasi yung supply na yun. So therefore, yung surplus pa tumataas kasi wala ka na makuhanan. Tama ba? Hindi siya nagde-depreciate. Yes. Okay, okay. Okay, nasa 500k ka na sa upuan. Sa upuan. Sa What's upuan. next? Ito yung spoon cluster. So, ito yung gauge. Hingang malalim para mabili mo siya. Kasi hindi mo alam kung reasonable bang bilhin or what. Compare to the local cluster gauge na lumabas sa Pilipinas, which is yung SIR, up to 9,000 RPM. Nilabas yung Type R sa EK9 is 10,000 RPM. Pero this one, spoon, is up to 11,000 RPM. Isa sa mga very, very limited na nilabas nung spoon talaga. Magkano Kaya naman dun yan? sa cluster gauge, siguro, kung mababa ang milyahe, let's say mga 10, 15,000 kilometers yung tinatakbo ng ating gamit na cluster gauge, siguro mga nasa 700,000 Oh my God. surplus. Okay. At masakit. Ito naman, Kung di ako nagkakamali, nasa 20 plus to. Hindi pa rin bababa sa 700. okay. Yung cluster gauge niya. Yes, sir. Okay, Na madugon. surplus. Na surplus. Tapos may pirma pa. Paano nakuha yung pirma? Mga spoon fanatic talaga, pupunta yan ng Japan, dun sa spoon. Imimit nila si Mr. Spoon, nagpapasign sila ng So yun kanilang... ang nangyari dyan, kaya napapirmahan. Yes, sir. Okay, okay. Meron pa bang ibang spoon dyan? Nandyan yung mga maliliit na lang. Toe hook niya from front to rear. Saan sinurse out ni Charlie yung spoon? Do you help out in getting the parts? Well, may mga kaibigan tayong Tropa mga din. surplus Pinoy na bumabiyahe sa Japan at nagpapauwi din, nag-i-import din. So, luckily, nabibigyan siya ng allotment. Okay, okay. So, piyesa pa lang milyon. Paano labor naman? Hindi naman siya sobrang mahirap ikabit. Wala akong charge sa labor nun. Parang nai-enjoy lang ako, nakabuo ako. Given the chance na nakabuo ko ng isang spoon car. Okay. Labor sa paint, yes, naniningil. Pero for the installation of mga spoon goodies niya, yun na yun eh. Okay, Kasama na okay. yun eh. So, ang pintura mo dito, if I'm not mistaken, this is taffeta white. Yes, tapeta white. Paborito kong puti yan ng Honda. I mean, Yes. yung SIR na taffeta white, napakaganda. And yung gawa mo rin dito, tama eh. Even yung mga alignment, yung mga gaps ng fender, then fender to bumper to hood,
medyo yun yung attention to details din. Pretty good. If you don't mind, anong brand ng pintura gamit Chromax. natin? Chromax. Okay. For dun sa mga hype color naman ng mga race car natin, andyan si Aika. Mawawala tayo. Sa engine, anong ginawa natin dyan? Nagpalit tayo ng mga main bearing, connecting rod bearing, piston ring, balance engine din ito, sun-blasted din. Ating mga valve seat ay, even yung mga guides, nagpalit din tayo. May konting kiliti lang yung kotse. Okay. So from typical na 1.6 o 1600cc, nilagyan ko siya ng 1800 na crank. So technically, stroker yung makina. Tapos, any other performance enhancing na nilagay mo apart from kung yung mga... Well, ito, mga the maintenance? usual bolt-on like headers, throttle intake. Very streetable pa rin kahit baguhang driver, hindi siya mahirapang maka-adapt dun sa kotse. Mismo. It is a different level and I must say congratulations and good job. Thank you, sir. Napakahusay. Anyway, pre, maraming salamat Sir, sa oras maraming salamat. mo. Thank you. More power and I think I gotta visit your garage one day. Yes, hopefully, sir. More power, sir. Salamat po.